Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong iparinig sa inyo si Senator Amy na very honest nagpahayag na nailagay niya sa kapahamakan si BP Sara. Bibihira yung ganyang tao na umaamin sa kanyang pagkakamali. Di ba si Senator Amy ang nagdala sa Uniteam? Dahil sa Uniteam, nagkagulo. So ngayon, nailagay sa alanganing sitwasyon si BP Sara kasama si PRRD. Ayan, sa isang virtual press conference kanina, umamin si Senator Amy na nailagay niya sa kapahamakan si BP Sara. Talagang mas lalo akong bumibilib kay Senator Amy. Okay, ito yung virtual press conference at tinatanong siya ng media tungkol sa bakit bigla siyang in-endorse ni VP Sara. Resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga kampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So, palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya. Wow. Dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ulitin ang natin, ha? katapatan sa ating bansa ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. Ang passport, ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta? Ito, Paglagyan ulitin ko. ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako. Di ba? Very clear. Aminado ako na naipahamak ko siya. Kasi anyway, nasa huli ang pagsisisi. Kung wala sanang Uniteam na nangyari, kung hindi inilapit ni Senator Amy na magtandem yung dalawa, kung nasunod sana yung kagustuhan ni Tatay Digong na tatakbong presidente si BP Sara, wala sana tayong problema ngayon. Kaya maraming mga DDS na galit kay Senator Amy dahil nga siya ang dahilan ng Uniteam. Ito, inaamin niya na naipahamak niya si BP Sara. So, bibihira yung ganyan na may tapang, may enough courage to admit she made the mistake na ipahamak niya si BP Sara. Yes, naipahamak. Tingnan mo, na-impeach siya. Hindi natin alam anong mangyayari sa impeachment. Kaya ito, klaro, napag-utusan. Si BP Sara at saka si Senator Robin Padilla napag-utusan. Sinong nag-utos? Di yung tatay natin sa Netherlands. Kaya, nauna si Senator Padilla na nagtaas ng kamay ni Senator Amy. Bakit ginawa yon ni Senator Padilla? Utos ni Tatay Digong. Tapos sumunod si BP Sara. Tinaas din ang kamay. Utos yon ni Tatay Digong. Na kahit doon na rin kay Camille Villar, utos lahat yan ni Tatay Digong. Kaya ang lahat nito, galawang ito, galaw Tatay Digong ito. Kaya may nababasa akong comments na wala pa rin daw, hindi nila iboboto si Amy
Ganon din daw yung bilyar, hindi boboto. Well, okay lang. Kung ganon ang inyong pananaw, okay lang yun. May kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. Basta ako, nakikita ko gumagalaw si Tatay Digong. Kahit nandun siya sa Netherlands, he is still in control. At nakikita ko, sumusunod na si VP Sara sa kanya. VP Sara has learned her lessons. Ulitin ko, kung nakinig lang si VP Sara, Mayor Inday Sara noon sa kanyang tatay, wala sana ngayong kaguluhan. Kung tumakbo lang sana siyang presidente noong 2022, wala na President Inday Sara ngayon, walang PBBM. Siguro, baka PBBM, Vice President lang ngayon. Oh. So kung Vice President lang si PBBM, o BBM, wala, hindi makagalaw yung mga aliporis niya ngayon. But, nangyari na. So, ito na nga. Tanggapin na lang natin at this is reality. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Yeah, Mel Ani, ito na yung sinasabi ko na wala pa rin. Ambot, balamang, blood is thicker than water. Marcos, gihapon na, bodol na po. Well, respeto namin kayo. Lilibet Replinger, I have a mixed emotion about this. I admire the strong and intelligent man for the former Ferdinand Marcos Sr., but his son is not that strong as the father. In fact, he is a weak leader, but I thought at least he will redeem his father's name, but the opposite is happening because of the people closely surrounding him. I truly believe Aimee is stronger amongst the family and dedicated to her job, independent, and has her own opinion when it comes to serving the country. She would have been a better president than her brother. Correct! Sayang. There is no husband dictating behind. Unlike the brother, may asawa at cousin. And luckily, she's a Marcos. But I have seen her all the way loyal to the country and to the Filipinos. I think in 2028, we will see two strong women, President Sara Duterte and Vice President Aimee. Two women in service for the country independently. So, salamat dito sa nag-comment. Lilibet Replinger. Open-minded. Yes, matalino si Aimee, mas matino siyang matinong Marcos. Kaya lang nagkamali nga eh. Naamin niya nagkamali siya. Hindi niya akalain na magkakaganito. Ang hindi nila na-anticipate, itong nakapaligid sa presidente. Kahit nga si Atty. Vic Rodriguez, di ba? Nagkamali rin siya. Sinuportahan niya. Kaya naging kingmaker siya. Sinuportahan niya. O anong nangyari? Di umalis si Atty. Vic sa palasyo dahil nagkamali. So lahat tayo nagkakamali. Kaya ako, I am willing to give Senator Aimee a chance. So, I will vote for her. Kaya, number 11 ko na sa balota si Senator Aimee. Ika-number 12 na si Camille Villar. Kasi in-endorse na sila ni PRRD. In-endorse na ni VP Inday Sara. Let's trust Tatay Digong. Let's trust VP Inday Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mananis ko iya. Dagan kayo salamat sa sin. Na yata. Namin sa balay nakabot eh. Og mo na ni ang balay ni Kuya nga natagaan na mo og yero nga tuluan. Wala ni ay ilang balay.
Salamat sa diyan gatulo. So mga dago na gid kaayo buslot. Buslot. O karon ya unsa imong maistorya nga abot na ang sin lansang pako prinsin aron makaatop na ka og Dagan Kapulihan salamat na sa ng imong gihatag nga sin para makuha ang kaning gatuluan nga mga atop nga di na tuluan. para di na ka matuluan. Salamat sa Ginoo sa gatan o sa video. Karon natabangan na mo. Okay. Oo. Ug mag-atop na ka karon niya. Ako pa ni karon nga simbolon og kwan para og maplastar. Di po karon nga atopan kay ako pa ang pangbutangan ng mga kahoy. Butangan nimo unahan og kahoy mag-atop Oo. na dayon ka. Sige kuya. Mao na ni ang kuan niya. Yang pulihan karon sa nahatag sa iya hangayero. Og mura to ya, salamat. Dagang salamat. Sige. Ibalik ka kay para wala sa Mm-mm.